Hindi po namin layunin na pag-awayin ng mga tao. Sa mga sandaling hindi mapipigilan ang silakbo ng damdamin, humihingi po kami ng pag-unawa at pasensya. Hangad lang po namin magserbisyo at tuldukan ang mga suliranin ng pangkaraniwang Pilipino. Maraming salamat po. Gusto nyo maging magaan ang buhay? Gusto nyo mag-relax at mag-haya-hay? Pwes, sabihin nyo sa amin ang inyong reklamo. Sama-sama natin solusyonan ang mga ito. Pag may issue, huwag nang palakin. Ating harapin! Face to face! Ako ang inyong lingkod, no other than Alex Calleja! Always present ang ating mga sausawero at sausawera dito sa studio! Always fast and alert ang ating maling referee na sina Maripe 1 at Maripe 2. Always to the rescue naman ang ating medical personnel from Medic 1. And of course, they're always here to share their words of wisdom. We have the beautiful Attorney Lorna Capuna. The debonair Dr. Law Brother June Banag. Dr. Camille Garcia. Sila ang ating terrific trio tagapayo. At ito na ang always good vibes ang dala. It's our Queen Mother. It's Mama Bongacious. Mama Carla Estrada. Hey, hey, hey! Good morning! Good morning, trio tagapayo. Sigla naman ang umaga natin. Yeah! Pero teka lang, medyo malungkot ang ating pag-uusapan naman. Ito ay tungkol sa isang ina na nagdaramdam sa mga anak. Ang inaasahan niyang aruga at malasakit, pagmamalupit ang ipinalit. Ang madamdaming tanong ni nanay, pabigat ba ako, anak? Ang mga problemang hindi na kailangan pang paabutin sa demandahan, harapin natin face to face! Oy, Rosilda, at saka si Virgie, maliit pa kayo. Pinakain ko kayo kahit nahirap na ako. Hindi ako nagdalawang isip. Bakit ginanyan ako nyo na matanda na ako? Inapi-api pa nyo ako? Ibang tao ang nag-alaga sa akin. Pinakain ako. Nagsabi na ako sa Panginoon, Lord, sana kunin mo na lang ako. Hindi ko na kaya. Kasama natin ngayong umaga ay si Nanay Maria. Nanay Maria, ilang taon na ho kayo? 77. 77. Nanay Maria, ikwento niyo po sa amin, ano ho ang problema ninyo at napasugod kayo dito sa face-to-face? Ang ikasabi ko, ma'am, yung anak ko nga dalawa, si Rosilda at saka si Virgie. Yun ang sakit sa kaloob-looban ko. Sa maliit pa sila, inaruga ko sila. Inarugaan ko sila. Halos subo ko. Hindi ko na lang ituloy kay ipakain sa kanila. Pero ngayon na matandaan ako, daw inapi-api na ako nila. Hanggang ngayon. Ma'am, aywan ko lang, ma'am, kung makayanan ko to, ma'am. Bakit ginanyan ako nila, ma'am? Nanay Maria, ano hong ginawa sa inyo ng mga anak ninyo? Ano, ma'am, yung doon ako sa kabila, magpunta ko doon. Kung may himingin ako sa kanila, makarinig pa ako ng salita na hindi maayos. Ang gusto ko na, ma'am, kung magbigay kayo, magbigay, walang padala nga salita na hindi maayos. Paano kayo kumakain?
May ano ako, yung kapitbahay, may kapitbahay ako. Pag magutom na ako, magpunta ako doon, manghingi ako sa kanya, binigyan ako niya ng ano, yung pagkain, ulam at saka kape. Eh kung pinalayas kayo, nanay, isa kayo nakatira ngayon dyan sa kaibigan nyo. Hindi, yung may isa naman ako na anak, minsan doon ako. Pag magalit naman, lalayas naman ako. Sabi ko pa nga ni sa sarili ko, mabuti pa mamatay na lang ako na hindi ako Maging pabigat. Hindi ako magpabigat sa kanila. Okay. Siya ang sinasabing anak na malupit umano sa nanay niya. Totoo ba ito, Roselda? Pasok. Aling Roselda, totoo bang pinagmamalupitan ninyo ang inyong nanay? Bago nyo sagutin yan, magbabalik ang... Face to face! Aling Roselda, totoo bang pinagmamalupitan nyo or hindi nyo na inaaruga ang inyong nanay Maria? Naruga ko yung nanay ko, kaso nga po yung pag pinakain namin siya, ayaw niyang kumain, namimili siya ng ulam na lalagay namin sa dami kong anak na binapakain. Siyempre hindi ko maano yung gusto niya. Totoo ba yan, Aling Maria? Hindi naman, ma'am. Bakit? Hindi ba na ako magkain kahit gulay kung wala lang masama na salita na marinig ko? Kasi daw pag pinakakain ninyo ay may sinasabi pa kayong hindi magandang pananalita. Eh mahirap talagang kumain. Hindi po Aling totoo Roselda. Hindi po totoo yan, ma'am. Nagsinungaling po yung nanay ko, ma'am. Hindi ako sinungaling. Hindi po, nay. Hindi po Aling Roselda. pinagkaanuhan, nay. Masakit naman sa akin po ginanyan ko yung nanay ko, pero may masama din po ako ng loob sa kanya. Simula po nung 9 years old pa lang po ako, sinasaktan nila po kami. Yung pamalo ng nanay ko, bayabas, saka yung kawayan. Tapos yung isang kapatid ko po, pumasok sa ilalim ng bahay namin, parang lang siya mapapalo ng nanay ko. Aling Roselda, sa akin po nanonood ang nanay ko ngayon, ha? Bali-baliho yung hawakan ng walis tingting, walis tambo, ha? Dahil po ang kanilang generation ay talagang namamalo. Tapos nadala pa natin yan, ha, ng konti. Si Daniel at saka yung pangalawa kong anak si Carlito ay napapalo ko. Hanggang sa nawala. Nung mga bata sila, palo! Kasi nadala namin yon. Namamalo ka rin ng anak. Hindi ko po pinaranas sa mga anak ko yung naranasan namin sa Di nanay ko. mabuti kung ganun, 'di ba? Pero hindi kasalanan ng nanay Maria mo kung paano sila, because yung generation nila, ibig sabihin yung panahon nila na yon, ay yun ang talagang pamamaraan ng pagdidisiplina. Hindi po ako nagsasalita po sa kanya po. Hindi ako nagsasalita kay nanay na masama. Sinungaling yung nanay ko. Ikaw ang sinungaling. Hindi yung totoo, nay. Ikaw ang sinungaling. Oo. Ikaw ba ay pinalayas mo daw ang nanay mo, Ate Roselda? Nung time po na naan na po ako, parang naramdaman ko sa kanya na ayaw niyang kumain. Tapos ayaw kong kumain, walang ulam. Gaganyan yung nanay ko. Siyempre sa hirap namin, na isa lang po yung nagtrabaho sa amin, ma'am. Yung asawa ko lang, ma'am. Pero magulang mo yan eh. Yung mga aso, kinukup-kup natin, ang lakas-lakas kumain ng mga yun. 'Di ba? Aling Roselda, totoo bang kayo po ay napilitan na lang alagaan ng nanay nyo? Opo. Bakit kayo napipilitan lang? Mahal ko pa rin yung nanay ko po kahit papaano. Pero ba't kayo napipilitan na alagaan? Ilan ba kayo magkakapatid? 5 po. Kamusta yung mga ibang mong kapatid? Nandun po sa Novaliches yung Bakit hindi isa. sila, ba't ang nanay mo hindi malapit doon? Ayaw rin niya doon. Kuya Alex, itanong mo muna ang first question sa ating mga sausawero at sausawera. Maraming salamat, Mama Carla. Ilabas na ang mga cellphone para sagutin ang ating first question. Tama bang gantihan ng mga anak ang pagmamalupit ng magulang? A, oo.
para ma-realize nila ang pagkakamali nila? O B, hindi. May rason naman siguro kung bakit tayo pinapagalitan noon. Ayan, boto na! Nako, ito marami pong bumoto doon sa hindi. Dahil may rason naman daw kung bakit sila ganon ang ugali, Mama Carla. Ayun nga, isa, generation. Isa naman, dahil yun din yung naging trato sa kanila ng kanyang mga magulang. Pero, yan, Mama Carla, no? Pero nakita ko yung numbers na bumoto, 32 ang bumoto at 2 ang bumoto ng oo para ma-realize nila. So may 2 dito na oo. Nako, tingnan natin kung mababago ang kanilang isip o yung nakakarami ang magbago ang isip. Back to you, Mama Carla. Sila naman ay awang-awa sa dinaranas ni Nanay Maria. John Mark at Virginia, pasok. Aling Virginia at John Mark, sino ang gusto man sa inyong magsumagot nitong tanong ko? Paano ba talaga tratuhin si Nanay Maria ng kanyang mga anak? John Mark. Ano po kasi mo, ma'am, yung pinapadala ko pong pera kay Lola Maria po, si Tita Dadang po yung pinapadala nito, tapos kalahati lang po na pupunta kay Lola Maria. Interesado ako doon kay John Mark kung bakit siya nagpapadala ng pera. Malalaman natin yan sa pagbabalik ng... Face to face! John Mark, anong relasyon mo kay Lola Maria? Apo po ako ni Lola. Ikaw ay apo. Sino ang nanay mo? Pinsan po ni Tita Dadang yung nanay ko. Bakit ka nagpapadala ng pera? Para po kay Lola Maria kasi nakikita ko po yung ginagawa sa kanya ng mga anak niya. Okay. Wala na po sa kanya nagbibigay na... Kunyari, magbibigay ka ng magkano? Sa pag sumasahod po, binibigyan ko po si Lola Maria ng 1,000. 1,000? Ano nangyayari? Napupunta na lang po kay Lola Maria 500. Okay, so ano nangyayari dun sa kalahati na lang daw ang nakakarating? Hindi po totoo yan, ma'am, na inano ko, kung ginawa ko yung pera ni nanay, ma'am. Sinungaling po yan siya, ma'am. Sinungaling ka. Paano ako magsisinungaling? Tinatanong ko lang kay Lola Maria. Eh si Lola Maria pala yung sinungaling dito ngayon. Ikaw, huwag ka magsinungaling. Hindi ako nagsisinungaling. Ikaw pa nga nanghingi sa kay nanay ng pera, pambili mong alak eh. Nagtatrabaho ako para bigyan ko si Huwag Lola Maria. magsinungaling. Kaya kamo hinihinga niyo si Lola Maria ng pera. Huwag ka magsinungaling. Lola Maria, totoo ba na binibigyan kang pera ni Mark? Ni John Mark? Dito? Opo. Binibigyan ka niya ng pera. Eh, ikaw, siya daw ang humihingi sa'yo, pang inom. Totoo ba yun? Hindi naman. Ayon sa research, si nanay ay may pensyon sa barangay. Tapos, binabawasan daw ito ni Roselda. Totoo ba, Roselda? Po, ma'am, totoo po yan, ma'am. Dahil para makabili kami ng pagkain niya, ma'am. Magkano ang pensyon sa barangay ni Nanay Maria? 3,000 lang, ma'am. Ha? 3,000. 3,000 a month. Okay, so bakit umaabot ka sa pagkagutom? Kung meron ka namang 3,000. Pinaghahatihan po nila magkapatid. Ang mga magkakapatid ay hinahati-hati pa, Ate Napupunta na lang po Roselda. kay Lola Maria, 1,000. Sinungaling kayo. Okay, Ate Roselda, wait lang ha. Inaayos natin ang problema nyo. Kasi kung ayaw nyo namang arugain si Aling Maria, ilalagay namin siya sa Home for the Aged at yung pension niya, diretso na sa kanya. At siya na magdidesisyon kung sino ang mga bibigyan niya. Hahawakan niya na lang talaga yung pera. Naglalabada ka pa rin daw, nanay. Naglabada ako, ma'am, pero kunti lang ang sahod ko kasi matanda na ako, hindi ko na kaya ang marami. At saka pagka ano, Magkano kinikita mo bawat labada? 100 lang. Pero wala na hong 100 ngayon ng pagpapalaba. Kung sino man yung nagpapalaba sa'yo ng 100, ay nagtitake advantage yan sa inyo. Oo, labhan mo na lang yan. Kung konti lang yan, baka kaya mo na kaysa palaban nyo pa sa matanda. Yung 100 pesos mo na, anong ginagastos mo doon pag nakukuha mo? Kunin pangalan niya, ma'am. Ngayon
pakinggan natin ang isa sa ating trio tagapayo, no? Kausapin muna natin si Dr. Love. Salamat, Mama Carla. Roselda, magandang umaga sa iyo. Bahagi na ng paglaki natin ang disiplina. At ang disiplina ay kaakibat na ng pagiging magulang. Kayo po na mga nanonood, buksan natin ang Biblia. Sa 10 utos ng Diyos, when God gave these tablets of stones to Moses, hindi po nagbibiro ang Diyos. At isa sa 10 utos ng Diyos ang 5 utos. Mahalin mo at igalang ang iyong ama at ina. Ito ang una sa 10 utos na may kalakip na pangako ng Diyos. Ano yung pangako ng Diyos? Ang pangako niya, bibiyayaan niya tayo ng lahat ng pangangailangan natin. And this is siksik, liglig, umaapaw na biyaya buhat sa Diyos. Napakasakit lang po, pasensya na po, napakasakit lang makita na ang isang anak ay haharap sa kanyang ina at lantaran sa mukha ng kanyang ina ay sasabihin, sinungaling ka. Itong sinungaling na ito ang nagbigay ng buhay sa iyo. Hanggang kumikilos at gumagalaw ang katawan ng inyong ina, yakapin mo, halikan mo sa noo at sabihin mong mahal kita, inay. Baka kung kailan pantay na ang paa at maluwag at malamig na ang katawan niya at saka ka magpapalaho ng iyak. Kami na mga ulila na, naghahanap po kami ng magulang na pag-uwi namin sa bahay po pwede po naming yakapin at halikan sa noo at sabihin namin, mahal ka namin, inang. Wala na po ang magulang namin. Mahalin niyo ang inyong magulang, ipagmalaki niyo at igalang niyo habang buhay pa. Maraming salamat, Mama Carla. Maraming salamat, Dr. Love. Isa pang anak na galit din sa kanyang nanay. Virgie Pasok. Bakit galit ka sa nanay mo rin, Ate Virgie? Nung pa rin po kasi kami, ma'am. Malupit kasi po yan. Talagang may sama ng loob po sa kanya. Hindi na kami makapag-aral dahil kahit papel hindi kami mabibilhan. Ate Virgie, ang pinag-uusapan po natin ay noon. Hindi natitiis niyo bang makita ang nanay niyo na ganyan na katanda at hanggang ngayon ay nagagalit pa rin kayo? Magbabalik po ang Face to Face. Yan lang ba ang galit nyo, Ate Virgie, na pinagmalupitan kayo nung bata kayo? Saan nanggagaling ang galit nyo sa itsura na ho ng nanay ninyo? Malupit po kasi yan. Kunting ano lang po, sasabihin niya sa amin, isumbat po yung buhay namin na ano. Sabi kahit ilang sakong pera, hindi niyo matutumbasan yung pag-alaga Totoo naman po. Oo nga po, ma'am. Pero dapat hindi po siya ganun. Pag kunting may kasalanan po kami, minamaldisyon niya yung mga anak ko. Lahat kami magkapatid. Sinungaling kayo. Lahat kayo sinungaling. Bata pa lang ako, may sama na talaga ako ng loob sa kanya, ma'am. Kahit nga ni mangingi ako sa iyo ng kape, marami ka bang salita? Kahit wala po kaming maibigay sa'yo, wala kaming maibigay. Alam mong marami rin akong anak, wala akong trabaho. Sinungaling ka, Beng. Sinungaling ka. Pero, Beng, kung ako ang makapera, Beng, hindi ko kayo kinamutan.
Kung ikaw ang mga ano ko, ikaw Ate ang Virginia, dahilan. kung napapanood doon ng mga anak niyo ito ngayon, at ganyan ang trato niyo sa nanay niyo. Kasi hindi ho kayo nagiging masaya, Ate Virgie, dahil may kim-kim kayong galit sa nanay niyo eh. Alam naman po ng mga anak ko yan, ma'am, kung ano yung ginawa din sa akin nung bata pa ako. Kahit gaano kasama ang mga nanay natin, hindi natin sila pwedeng itakwil o magtanim tayo ng galit sa mga nanay natin dahil aabutin mo ang katakot-takot na kamalasan. May tanong lang ako kay Ate Roselda at Ate Virgin. Hindi naman kayo haharap dito na wala kayong ipapaliwanag para at least kaya tayo dito para maayos. Wala na ba po ba kayo ikukwento na maaaring maintindihan namin kayo? Dahil siyempre, umarap kayo dito dahil alam nyo na kahit paano may intindihan namin kayo. Baka nang... Kasi gusto niya po kami, ma'am, na pag pinagtatrabaho na kami lahat para may pera po siya. Kaya kami pinagtrabaho. 12 years old pa lang po ako, ma'am. Nandito na ako sa Maynila. Kaya hindi ko... Yung ano, sama ng loob. Pinagtatrabaho nila kami. Sinungaling kayo lahat. Totoo yun. Kasinungalingan nyo. Totoo yun. Kasinungalingan nyo. Ano nyo yun, yung kagustuhan nyo na magpunta dito sa Maynila. Pagka ngayon, ganyan nyo ako. Hindi pa kami nakapunta sa amo namin sa bahay. May utang na agad kami. 2 buwan, kinuha nyo na agad. Hindi ko naman yun kasalanan, kay kayo naman ang nagpadala sa amin. Hindi yun pinadala na kayo mismo ang pumunta sa amo namin. Okay, gusto lang naman nating maintindihan talaga. At the end of the day, kayo naman ang magbibitbit ng mga sama ng loob na yan kung hindi ho kayo magpapatawad, diba? Ang tagal ko ring nagalit sa nanay ko. Pero nung araw na pinatawad ko siya, bumuhos ang blessing. Oh. Diba? Hindi ko kasalanan na-experience ko lahat ito. Hindi yan. Dahil totoo yan. Kahit gaano kasama mga magulang natin, magtataka ka na lang nga minsan eh. Pero siguro kaya hanggang ngayon malulungkot ang iba dahil di nagpapatawad. Sa tingin nyo ba, Ate Virgie, ano ang pwedeng gawin ng nanay nyo para mapatawad nyo siya? Maging mabait lang po siya sa amin ngayon, ma'am. Masabi ko lang, ma'am, uuwi ako sa probinsya, ma'am. Mas maganda. Pauwiin kita. Pahatid kita sa probinsya. At bibigyan kita ng maliit na tindahan doon. Oo. Aalamin natin. Pati ospital mo hanggang kailan mo gusto pagdating ng araw, hanggang kailan mo gustong mabuhay, sagot ko na. Kuya Alex, ano na ang final question? Maraming salamat, Mama Carla. Mga sausawero-sausawera, sagutin na natin ating final question. Ano ang pinakamabuti para kay Nanay Maria? A. Dalhin sa home for the aged. B. Iuwi sa probinsya tulad ng sinasuggest ni Mama Carla. At letter C. Sa mga anak niya, maayos pa ito. Boto na! Yan! Parang naikinig kayo kanina. Ano yung kutob-kutob nyo? Pero ang gusto ko malipaliwanagan, sino sumagot ng sa mga anak niya, yung 3, para marinig natin. Sino yung 3 sumagot? Halika dito, ayan. Ano pangalan? Jayka po. Ikaw, ang nanay mo, ilang taon na? 74. Oh, magkalapit, no? May ganyan ba kayong sitwasyon? Hindi naman. Sa akin po kasi, patay na po yung tatay ko, tapos yung kuya ko po patay na. So kami na lang po ng nanay ko, anak ko, tsaka ako po. Okay. So ang sinagot mo ay, anong sagot mo dun sa choices natin? Letter C po. Sa mga anak niya, baka maayos pa ito. Bakit naman? Para marinig namin. Siyempre po, kumbaga pamilya pa rin po sila. So sabi nga po, lahat ng bagay naaayos. So kahit pa paano, siyempre matagal na po yun baka pwede magkapatawaran na lang. Yan, ako. Okay, back to you, Mama Carla. Thank you, Kuya Alex. Okay. Tayo ay nandito para tumulong lang para sa ikabubuti ng kalagayan
sa natitirang buhay ni nanay, no? Pero sa dulot-dulo ay si nanay pa rin ang masusunod kung saan niya gusto at ano man ang gusto niyang gawin. 'Di ba? Okay. Abangan natin ang masasabi ng ating trio tagapayo sa pagbabalik ng Face to Face! Matapos natin marinig ang kwento ng ating mga bisita ngayong umaga, kausapin na natin ang ating trio tagapayo. Attorney Lorna Kapunan, kayo po muna. Maraming salamat, Mama Carl. No? Siguro, kasi nakikita ko sa inyong dalawa, Rizelda at Virgie, hindi kayo sumaya, hindi kayo masaya na may in-offer si Mama Carl na solusyon sa problema ng mami nyo. At hindi rin kayo, yung sinusumbat nyo sa nanay nyo, yung na-experience nyo, nung 9 years old kayo at 10 years old, parang hindi ata tama. Tama yung ginagawa nyo, no? Ang mami nyo second childhood na. Full circle na yan. Kanya sinasabi nyo, matigas ang ulo, ayaw nang kumain. Kasi, nagiging bata na naman yan. Yun ang tinatawag na full circle of life, second childhood. Kanya dapat i-appreciate natin, ano? Yung sinasabing, honor thy mother and thy father, hindi lang sa Biblia yan, nasa family code yan. Kasi ang suporta, tinatawag na reciprocal. Children, parents are required by law to support their children. At ganun din, mga anak, pagtanda ng mga magulang nila, required din, legal obligation nila ang suportahan ang mga magulang nila. At bago sana siya umalis, kung yun ang decision niya na pumunta sa probinsya, bigyan niyo siya ng magandang goodbye. Bigyan niyo siya ng well wishes na sana pakita niyo na miski na hindi kayo nagkaintindihan, minamahal niyo pa rin siya. Ha? Maraming salamat, Mama Carl. Maraming salamat, Attorney Lorna Kapunan. Ngayon naman pakinggan natin si Dr. Camille Garcia. Thank you, Mama Carls. Magandang araw po. Ang galit ay hindi pwedeng sabihing trauma. Pero pwede nating sabihin na kaya tayo nagagalit kasi nakaranas tayo ng trauma. Kaso, Aling Rizelda at saka Virgie, kayo na rin ang nagsabi, ayaw nyo maranasan ng inyong anak ang naranasan nyo sa mga magulang nyo. So, ibig sabihin, tinapos nyo na wala na yung trauma. Tapos na siya. Hindi na siya pwedeng masabi na meron pa kayong dapat ikagalit dahil ibinabago nyo na yung buhay nyo dahil sa naranasan nyo. So bakit kayo magkakaroon pa ng galit na kinikimkim nyo ng ilang taon? Pag ganun po ang nangyayari, hindi na po ang may depresya dito ang nanay nyo. Kayo na. Kasi kayo mismo, hindi nyo matanggap sa sarili nyo na marami kayong ginagawang mali sa magulang nyo. Kaya sana, alam nyo, yung 77, extra na yun extra ang buhay niya. Sabi nga nila, di ba, senior ka 60, okay na. Kaya ako naalala ko yung nanay ko pagdating nung 70, every year nag-celebrate ng birthday yon kasi alam namin extra yon masaya doon. Bakit? Dahil kasi ako rin, marami akong ginawang mali sa nanay ko. 3 buwan kong hindi kinausap nanay ko, pinagsisihan ko yon. Nung nanganak ako, hindi ko tinawag yung asawa ko. Tinawag ko nanay ko. Kasi alam ko yung nanay ko, yun yung magkikare sa akin Yun yung talagang magbibigay sa akin ng comfort kung bakit masakit ang panganganak. Sana naintindihan niyo yun. Kasi ang hirap pag nawala ang magulang. Sa lahat dito, alam niyo, kahit na sinasabi nila na bakit hindi kami umalis dun sa bahay namin, kasi ayoko na sasabihin ng nanay ko na pinabayaan ko siya. Kaya hanggang sa kahuli-hulihan, alam niyo, hanggang sa kahuli-hulihan, yung kapatid ko na hindi makabalik, na nasa Amerika noon, sabi niya kahit sa telepono na lang, sabihin niyo sa mama na
sabihin niyo, okay na ma, kaya na namin. Kahit ang hirap-hirap, alam niyo, pag umabot kayo sa puntong ganun, pagsisisihan niyo, pag hindi niyo nagawa yung dapat na ipakita niyo pagmamahal. Sorry po, naging emotion. Yun lang po, Mama Carls. Maraming salamat, Doktora Camille. Nakikita natin yan, diba? Dahil tayo ay mga nanay lahat. At tayo lahat ay may mga nanay. Dr. Love, kayo na po. Salamat, Mama Carla. Very soon, si nanay ay wala nang matinong pag-iisip at kikilos na siya na parang bata na pinanggalingan niya. Sa kanya makikita ang pag-aalagang ginawa niya sa kanyang mga anak at paglilingkod. Mga bata na nanonood ngayon sa ating programa, samantalahin niyo habang nandiyan ang inyong lola, ang inyong ina, ang inyong ama na ngayon ay wala ng silbi at isang basura. Isang paghamon sa inyo. Ibigay niyo ang dapat ibigay. Pakainin niyo ng gusto nilang kainin. Paligayahin niyo ang inyong mga magulang sa huling sandali ng kanilang buhay. Mapalad na umabot ng 79 hanggang 80 sa itsura ni Nanay Maria. Then and only then, pag pumikit ang kanyang mga mata, tutulo ang luha ng kanyang mga anak at magsasabing, mahal kita, nanay, mahal kita. Ito'y hamon sa inyo. Salamat. Maraming salamat, Dr. Love. Bago natin mapakinggan ang sasabihin ng ating mga bisita ngayong umaga, ito po ay pagpupunyagi sa lahat ng mga ina dahil ngayon po ay gusto nating batiin lahat ng nanay. At ito ho ay alay natin sa lahat ng mga nanay, mama, mother, mommy, inay, at ang pagpapaalala, Happy Mother's Day sa lahat ng mga nanay. Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Gusto nating marinig ngayon, unahin ko lang si Ate Roselda. May gusto pa rin ba kayong sabihin para sa nanay nyo? Mahal ko pa rin yung nanay ko kahit paano ay kumewala sa amin yun. Kagustuhan niya na uuwi siya ng probinsya. Nasa kay nanay na yun kapag iwanan niya kami. Hindi naman namin gusto niya uwi sa malapit sa amin. Ayaw niyo hong malayo siya sa inyo, ipinaalis niyo po siya sa bahay niyo. Sa galit lang po na nila na yun kumain mo. Paano kung magalit kayo ulit? Alisin niyo po yung hindi na po mangangako na po, hindi ko na ulitin sa nanay ko yun. Thank you, Ate Roselda. Ate Virgie, ano naman ho ang gusto niyong sabihin kay Nanay Maria niyo? Kung ano man yung sama ng loob ko sa'yo, wala na yun. May pagkukulang kami sa'yo. Kung ano ba yun? Sorry. Ate Virgie, maraming salamat ho sa inyo. Nanay Maria, anong masasabi niyo sa mga mensahe ng mga anak ninyo? Ma'am, kahit matanda na ako, ma'am, ako ang manghingi ng sa mga anak ko kasi mahal ko sila, ma'am. Ako ang manghingi, ma'am. Ma'am, sorry, ma'am.
Virgie, may sakit ba si nanay? Nagpapacheck up ba? Nalala po namin, ma'am, yung bukol po dito. Yung may bukol po siya dito, sabi po namin, pa-check up na natin yan. Kasi may public naman po hospital. Marami. Sabi po niya, ayaw na po niyang malaman yung sakit niya. Pinipilit po namin yan, ma'am. Yung mata niya, Ayaw. nagpa-check up na ba kayo? Wala naman po kami Wala kakayanan namang mag-check up, ma'am. Maraming para malaman ni nanay yung Dapat pa-check up natin si nanay, ha? Sige, kukunin ko na lang mamaya yung inyong number. Hindi na ho kayo uuwi. Hindi na lang ako mag-uwi, ma'am. Basta dito na lang ako sa Oo, gusto, nanay kasi yan, Ate Virgie. Oo, hindi yan talaga hihiwalay sa mga anak. Kaya wag nating ipagtatabuyan. At wag nating gagawing pakinabang lang na kung meron, saka lang pwede siya nandyan. Hindi po natatapos dito sa programa yung pagpapatawad. Tuloy-tuloy po ang pag-oobserba ng face-to-face sa mga bisita namin kahit po matagal na para ma-check po namin na okay po si Nanay Maria. Okay, maraming salamat Ate Virgie Roselda at Aling Maria, Ate Virginia and John Mark, salamat. Kuya Alex, ano naman ang say mo sa pinag-usapan natin ngayon? Yan, mukhang okay na naman, Mama Carla. Mukhang hindi na uuwi si Nanay. So, ang request ko na lang po, yung ticket para sa kay Nanay ay ibigay na lang sa akin dahil total, wala namang aalis. Ako na lang magbabakasyon. Ay, ang kapal mo. Bayan! Maawa ka naman! Back to you, Mama Carla. Okay, maraming salamat, Kuya Alex. Totoo talaga ang kasabihan na ang anak ay kayang tiisin ang kanyang magulang pero ang mga magulang ay hindi kayang tiisin ang kanilang mga anak. Happy Mother's Day sa lahat ng mga nanay. Mabuhay po kayong lahat. Ako po ang inyong Mama Carla na nagsasabing ang mga problemang hindi na kailangan pang paabutin sa demandahan, harapin natin